tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Pare, nakita kitang kasabay mo sa pagkain sina Adel at Lani ah. Ikaw kasi, tinatawag na kita kanina, ayaw mo pa. Tinatapos ko pa kasi ang trabaho ko. Alam mo, pare, kung oras ng trabaho, magtrabaho ka. Pero pagka oras ng pagkain naman ay kumain ka. May magkakasing ka sa ginagawa mong yan eh. Ngayon lang kasi kailangang maisubmit ko na sa papa mo ang mga ginagawa ko eh. Teka nga muna. Hanggang kailan ka ba magpapanggap na janitor? Hanggang kailan pare? Hanggat hindi ko napapasagot si Adele, pare. Wala pa rin ba si Steve? Dati-dati, ganitong oras ay naririto na yun eh. Ito naman, wala pa namang time -5 pa lang para 8:00, no? Oo nga, pero hindi ba't siya lagi ang nauuna sa atin? Nagkataon lang siguro ngayon. Alam mo naman, matraffic. Malamang na traffic lang yun. Oh, nandyan na pala, oh! Uy, Steve! Bakit late ka na naman? Bago-bago mo eh. Late ka na naman. Di pwedeng ganyan. Kailangan magsibag ka dito. Janitor ka lang eh. Tatamad-tamad ka. Aba, sobra naman si Mrs. Benaventura. Kung manglait ay wagas. Medyo matraffic po eh. Uy, Steven! Kunin mo yung pamunas. At punasan mo yung lamesa ko. Hindi ko pa ba napupunasan? At ano ang silbi ng pagkakaroon ng janitor na ito? Kung ako pang magpupunas. Naku, ang sarap-sapikin ang babaeng yan eh. Oh, yung puso mo, relax. Magtrabaho ka na nga. Steve, sige na! Linisan mo na! Steven, ano ba? Tuloy na, Steve. Linisan mo. Ang ganda talaga dito sa Baguio. Napakalamig pa. Teka. Ang tagal naman ng babaeng yun. Para tuloy akong timang dito na walang kausap. Hi, Adele. Steve, ikaw pala. Mag-isa ka lang yata dito. Asan yung kasama mo lagi? Si Lani. Hayun siya oh. Nagpapapicture kasama ng mga native. Ikaw, ayaw mo bang magpa-picture kasama ng mga ikonot? Nauna na ako. Napagod lamang ako kaya ako naupo. Ganun ba? Siya nga pala, Adele. Baka gusto mong mag-selfie tayong dalawa. Ha? Oh, ano ba yun? Ay, teka, nakalimot ko. Janitor lang pala ako. Oy, anong janitor ka lang? Hindi sige. Teka. Ito munang gamitin natin yung cellphone mo at saka natin isinod itong cellphone ko para may kopya rin ako. Kahit na, huwag na. Huwag mo lang gamitin yung cellphone. I-sesi ko na lang sa'yo ang photo na makukuha ko. Kaya, ibigay mo na sa akin ang profile name mo sa Facebook para maipadala ko sa'yo ang selfie nating dalawa. Ikaw mukhang nagkakaigihan na kayo ni Mr. Pogi mo. Ano? Babaeng ito. Advance ang isip. O hindi ba? Natapos na nga ako ng pakikipag-picture sa mga native.
At natapos na rin akong naglibot-libot dito. Pero, nag-uusap pa rin kayo ni Esteban. Wala yun. Para nakipagkilala lang siya sa akin eh. Nakipagkilala? Bakit? Hindi pa ba kayo magkakilala? Samantalang mag-iisang linggo na siya sa office. Hindi ba't nagdala na siya ng pagkain natin kanina? Ang ibig ko lang sabihin ay nagtanong-tanong tungkol sa akin. Ganon. At talaga yatang may balak na manligaw sa iyo ang Mr. Janitor Hoy, mo. huwag mo ngang ilakas yung boses mo, lalo na't binabanggit mo pa ang pagiging janitor niya. Pinagtatanggol pa niya. Hindi naman sa ganun, pero pangrespeto naman sa kanya. Dahil siyempre, sa mga katulad niya na may mababang uri ng trabaho, napaka-sensitive ng mga yan. Kaya dapat lang ay aalalay tayo sa pakikipag-usap sa kanila. Sus, kunwari ka pa. Ang sabihin mo, ipinagtatanggol mo siya kasi crush mo. Oh, hindi ba? Ewan ko sa iyo. Pwede ba huwag ka nang maingay dahil papalapit na ulit siya sa atin. Ay, dumating na palang anak mo. Nasaan siya ngayon? Ay, nasaan pa? Di nasa kwarto niya. Nagpapahinga dahil siyempre napagod sa biyahe. Ang mabuti pa, ay bigyan mo ako ng pamalingki ko at bibili ako ng uulamin ng anak mo. Nakapamalengke na ang apo nyo. Iluluto ko na lang mamaya. Ay, ganun ba? O sige, at iluluto ko na rin yung maibabaon ko sa itay mo sa bukid. Ay, may dala palang strawberry ang apo nyo. Nasa ref. Pabaunan ninyo na rin ang itay mamaya. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, ano ka ba naman? Papunta lamang tayo sa kantira para magmerienda. Nagme-make up ka pa? Malay mo na mabubungkong ko na rin ng Mr. Pogi ko dyan sa labas. Adel, pupunta ka na ba ng kantina? Ha? Oo. Eto, strawberry cake. Ha? Strawberry? Oo. Strawberry na kahapon, strawberry pa rin ngayon. Yun kasing binili kong strawberry, pinagawa ko na cake sa mama ko. Mama mo? Ang ibig kong sabihin pinabake ko kay inay kasi marunong siyang mag-bake eh. Nagtrabaho siya kasi sa bake shop noon, kaya marunong siyang mag-bake. Talaga? May magagalit ba kung dadalawa ko sa bahay ninyo? Ha? Oo, wala. Pwede ba akong dumalaw? Isa sa mga araw na ito. Oo naman. Laging bukas ang bahay namin para sa iyo. O Esteban, daya-daya mo naman. Binibigyan mo si Adele samantalang kami rito, hindi? naman, Esteban. Isa pa. Linis ka nga dito. Manliligaw ka? Ano ba kayo? Dali. Parang kayo walang Nanliligaw na eh. Nauna na ako sa panliligaw na eh. Isa pa nililinis niya. Maglinis ka muna. Maglinis ka muna. Ano ba? May Siya nga naman, Esteban. Isa pa. Maglinis ka muna bago ka manligaw. Oo nga Ano ba kayo? Para kayong walang pinag-aaralan na. Naliligaw na. Hindi ka nakapaglinis eh. Sir, tingnan niyo naman si Esteban, oh. Oras ng trabaho, naliligaw. Oo nga Hindi Dapat ba maglinis break time muna. na? Masama ba kung manliligaw si Steve kung sakali na may napupusuan dito? O sige na, mag-break na kayo kung break time na kayo. Sige sir, thank you.
Grabe ka naman pare, baka makahalala na sila. Eh, ano kung makahalata sila? Ako nga ang napapahiya sa ginagawa sa iyo eh. Alam mo pare, bago ko ito pinasok inasahan ko na mga ganong klaseng eksena. Eh, yun na nga ang hirap sa marami nating kababayan eh. Porket mahirap lamang isang tao ay nilalait at hinahamag nila. Na tulad mo, wala ka namang ginagawang masama sa kanila pero minamaliit ka nila. Dahil ang tingin sa'yo, mahirap ang buhay. Pero alam mo pare, kahit inaasahan ko ng mga ganong klaseng mangyayari, nasasaktan ba rin ako eh. Oo, kita mo na. Kasi kung ako na hindi totoong naghirap sa buhay, nasasaktan. Dahil sa pag-aama. Ano pa kaya kung mararamdaman ng mga taong talagang mahirap ang buhay kapag gano'n sinasabi? Alam mo pare, kung mapalad ang mga magulang mo sa pagkakaroon ng anak na tulad mo, maituturing ko rin mapalad ako. Dahil nagkaroon ako ng kaibigang tulad mo na kahit mayaman ay mapagkumbaba. Eh marami dyan. Ang pilit itinataas ang sarili. Mare, may kumakatok. Teka, saan ba yung walis dito? Oh, Esteban! Nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito sa office ni Sir Celso? Naglilinis lang ako pero tapos na. Ito nga't palabas na ako. Excuse me. Oh, tignan niyo inay. Wala pa ring tawag ang mokong na yon. Mag-iisang linggo na, hindi pa rin tumatawag sa akin. Paanong gaganahang tatawag sa iyo yung tao lagi mong inaaway? Kahit ba kumustahin ang anak niya, hindi pa rin niya magawa. Ay nako, nadatnan ko silang mag-ama na nag-uusap sa cellphone kanina. Kaya wag mong sabihin hindi niya kinukumusta ang anak mo. Ikaw naman kasi, inaaway mo lagi sa tuwing tumatawag sa'yo. Ay nako, sino naman kaya ito gabin-gabi na? Buksan mo na ang pintuan. Baka itay mo na yan. Ay, may dala siguro kaya hindi niya mabuksan ang pintuan. Oo, sandali lang. Sige, sabihin mo sa itay mo ha, kumain na siya at papasok na ako sa kwarto. At medyo sumasakit na naman ang balakong ko. Ikaw na naman, yung kasamahan ni Adel sa trabaho na Opo. Magandang gabi po. magandang gabi naman. Huwag mo sabihin may naiwan na naman si Adel sa office ninyo. Wala po. Gusto ko lang ho sana. Halika, pumasok ka. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Si Adel po. Natutulog na si Adel. At hindi naman siya nasabi na may darating palang bisita ngayon. Nabanggit ko nga kung pupunta ko dito pero hindi ko nga po nasabi kung anong araw. Kwan kasi, may ugali siya pag nakatulog na nagising, mahihirapan na itong makatulog ulit. Kahit pag ganyan na natutulog na, hindi ko na siya ginigising. Ay, ganun ho ba? Kung ganun po alis na ho ako. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Sige, ikaw ang bahala. Pero, pwede ba kitang makausap sandali? Oo naman ha. Ako kasi ang nanay ni Adel. Kaya, Anak niyo si Adel? Oo, bakit? Kataka ba kung sabihin kong anak ko siya? Gwapo talagang lalaking ito. Halika, pumasok ka at ipaghahanda kita ng merienda mo. Ang totoo niyan nagulat lamang ho ako Buong akala ko si kapatid niyo lamang si Adel.
Flattered naman ako sa sinabi mo. Ganun pa man, bilang ina ni Adele ay dapat lamang na makilala ko ang mga kaibigan niya. Ma'am, kung mamarapatin po ninyo gusto ko po sanang maging bahagi sa buhay ng inyong anak. Bakit hindi? Pero may kaugalian kasi ang mga sinaunang mga ninuno natin. At yun ang gusto kong gawin mo bago mo ligawan ang anak ko. Ano ho yun? Ang ligawan mo muna ang mga magulang ng anak ko. Opo. Wala pong problema. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Hindi natin kasabay ang anak mo ngayon na kumain. Ang aga nga niyang umalis. Hindi pa siya umalis dahil natutulog pa siya. Ano? Bakit hindi ba siya papasok sa trabaho niya? Ewan ko ba? Dati-dati naman nauuna na siyang naririto sa pagkainad sa tuwing almusal Yan nga ba ang sinasabi ko? Umaatras na siya. Napapagod siya siguro sa paglilinis, kaya hayaan. Hindi pa man nagsisimula bilang CEO, umaatras na. Paano naman kasi napapagod? Hindi naman siya napapagod doon. Dahil ito palang si Celso sinabihan ang mga empleyado at empleyada na huwag magkalat, na huwag lahat iasa kay Steve ang paglilinis. Ano? Sinabi ni Celso yun? Oo, syempre. Bukod kasi sa alam niya ang totoong kalagayan ng anak mo, batalik pa itong kaibigan. Kaya syempre, ipinagmamalasakitan niya ito. Isa rin ang Celso na yun. Pareho rin yung kinukonsinting gusto ng anak mo. Ikaw pala, anak. Boring pa, papa. Hindi ka papapasok. Abay, mag-aalas 10 na ng umaga. Tinawagan ko nung si Celso na malilate ako ng dating, papa. Kaya tinaghala ko ng gising. Bakit ka nga ba tinaghali ng gising? Napuyat ka ba? Oo, gabing-gabi nung ako dumating kagabi. Sige ho, pa. Ma, kumain lang kayo at maliligo ako sandali. Lani, Oh, bakit? magbe-break time na tayo. Pero wala pa rin si Steve. Naku, namimiss mo na siya, no? Nagtataka lang ako. Kasi hindi ba dati-rati nadadat na natin siyang naglilinis dito. Bakit ngayon? Wala pa. Malay mo, may sideline yun sa gabi, kaya napuyat. Anong may sideline? Sideline yung iba pang pagkakakitaan maliban sa trabaho niya dito. Trabaho sa gabi? Ang ibig mo sabihin? Tulad ng ano? Tulad ng agogo dancer. Ano? Biro lang, ito naman, naniwala ka agad. Bakit ba ganito ang nangyayari sa akin? Simula pa kagabi, naiisip ko na ang Steve na yun. Hindi mawawala sa isipan ko ang kanyang maamong mukha at ang kanyang mga matang tila ng aakit. Ano ba to? Ano ang nararamdaman kong ito para kay Steve? Ano? Nag-iisa ka
Umiibig nga ba si Celine kay Steve? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.